Hello TV fam, pasensya na at hindi na tayo nakapag-vlog. Lagi tayo hindi nakapag-vlog pagka uwi natin. Hindi ko alam, siguro dahil sunod-sunod din yung mga ginagawa natin pagdating natin sa bahay. Unang-una, pagdating mo, kailangan mo mag-run ng washing dahil may mga laundry, yung mga bata, mga anak namin na nagpunta ng school. Siyempre, yung mga pinagbihisan nila, diretso kagad sa laundry para walang dalang virus o kung ano man, ang iwas sakit tayo. So, ganoon yung ginagawa natin. Si Joyce nagluluto. Sunod-sunod yung pangyayari. Kailangan mag-feed ng i-feed si Switch, si Clark. So, medyo nagkakasunod-sunod yung mga pangyayari. And minsan, wala ka nang magawa kung di, gusto na lang humiga at magpahinga. So, ganoon na nga ang nangyayari. Kaya, at times, majority of the time, hindi tayo makapag-vlog. Pag uwi natin, pasensya na, no? Pasensya na talaga. Dahil, iba talaga kasi yung buhay dito sa Canada eh. Kahit na sabihin mo, pagkatapos ng trabaho mo, hindi pa natatapos yung araw mo. Marami ka pang kailangan gawin. Mas lalo na si Joyce. Ako, hindi na nga ako yung nagluluto sa gabi, pero si Joyce nagluluto sa gabi. Yung mga ginagawa niya, talagang kung masasabi ko ako napapagod, feeling ko siya din, mas lalo na. Dahil nga, ang dami niyang inaasikaso, kaya very thankful naman talaga tayo sa mga ganyan, no, na pag-aalaga ni Joyce. So, yun na nga, pasensya na lang, no, hindi na tayo nakapag-vlog at nagkakaroon na lang tayo ng pagkakataon is pag nagbibiyahe tayo, either papunta ng opisina or papauwi ng bahay. And thankful pa rin naman ako na nakakapag-vlog pa rin tayo kahit sa konting oras o konting minuto na makasama namin kayo at makapagkwentuhan tayo tungkol nga sa mga araw-araw na buhay namin dito sa Canada. Dito sa left ko, no, meron kaming tinatawag na Value Village. Yung Value Village dito, kung marunong kang maghanap ng mga magagandang produkto, actually maganda siyang store na pagbilhan ng mga second hand items, lalo na dito sa area namin. Matanong siguro bakit. Yung boss ko, not lang boss ko, but yung isang kaopisina ko, mahilig siyang mag-thrifting. Ang tawag dito, thrifting. Yung thrifting na tinatawag, yan yung bumibili ka sa mga second-hand stores and then either gamitin mo for yourself or ibenta mo. So, dyan sa store na yan, makwento ko lang sa inyo, nakakuha siya ng dalawang legit na Louis Vuitton bag. Nabili niya lang yung isa ng $10 and yung isa, yung pangalawa is $20. Pina-authenticate na yon and legit siya. Akalain mo yung price nung LV bag is yung isa 3,200 at yung pangalawang bag na nakuha niya 2,200 naman. Diba, tawag dito, ang laking oportunidad. So kung magaling ka sa mga ganyan, lalo na mahilig ka sa mga merchandise, dito kasi yung mga ibang tao, LV, hindi siya hinahanap-hanap ng mga mayayaman dito. Hindi sila yung tipong gusto nilang wini-wear yung brand. Pag halimbawa to them, meron sila halimbawa nakuhang bagong regalo na bag, yun na yung gagamitin nila and they discard the old bag as is. Dinodonate na lang nila, no? So kakaiba yung in a way. Kung magaling ka sa mga ganyang klaseng bagay, mayroon kang pagkikitaan talaga, no? So tuloy na lang natin uli yung kwentuhan natin dyan tungkol sa thrifting and then mamaya magkita-kita tayo ulit, susunduin natin si Joyce. Actually, hindi tayo susunduin ni Joyce, pero sasabayan natin siya dahil meron siyang check-up schedule mamaya during lunch. So kita lang tayo ulit mamaya. Hello TV fam, guess who ang kasama natin? Sinong the who? Oh my gosh. So kasama na natin si Joyce. Ayan, hello. Magpapa-check up siya sa family doctor namin.
And medyo malayo-layo pa ang aming biyahe. Sa Steveston pa pala ang clinic ng aming doktor. Hindi kasi tayo nag-i-in-person. Oo. Ngayon lang, first time ulit mag-in-person. Usually kasi virtual enough na. Anyway, hopefully magkaroon kami ng oras para makapag-lunch. Pero samahan ko muna si Joyce sa check-up niya. Pero teka, baka tanong nila, ano ba papa-check-up mo? Baka buntis ka ba? What? Sige, mamaya na lang ulit. Again, uwi naman. Ngayon lang tayo ulit nagkita. Kanina kasi medyo nagmamadali na tayo. Dahil nga kailangan nang pumunta ni Joyce doon sa clinic. At hindi na nga tayo nakapag-vlog. Pakita ko lang sa inyo na magkasama kami kanina during lunch. Baka kasi mahirap yung parking. Baka kasi mahirap yung parking doon sa clinic, wherein wala ngang masyadong parking. So good thing na sumama tayo kasi tayo muna yung nagbantay ng sasakyan. No? So ayan, binukasan natin yung ilaw para makita nyo ako. So yun nga, tayo nagbantay ng sasakyan. And then habang nagpapa-check up si Joyce sa clinic, konti na lang yung oras na natira. Mga siguro 15 minutes. 2 o'clock. 2 o'clock siya natapos. No, is it 2? No, 1 p.m. 1 p.m. siya natapos. So may 15 minutes left na lang kaming natira. So ang ginawa namin, imbis na kumain sa labas, nag-drive-thru na lang kami sa McDonald's kasi yun lang yung mabilisan eh. So ginawa namin, dahil konti na nga lang yung oras, drive-thru kami, kumain muna kami sa sasakyan sa parking lot ng McDonald's. And then nung natapos na siya, nagpalit kami. Siya naman yung nag-drive. Habang nagda-drive papunta sa opisina, ako yung kumakain. Kasi hindi ko kagad matapos yung burger na kinain ko, yung Big Arch. Natikman nyo na ba yung burger na yun? So double patty siya, medyo hindi siya ganun kabilis maubos. Para siyang 2 quarter pounder na patty combined, tapos may parang crispy onion chips, parang ganun. So anyway, yun nga. And then saktong-sakto na lang nang dumating kami sa opisina na time na. So nagkamadalian lang talaga. So hopefully tomorrow medyo mas may oras tayo and makakapag-lunch kami ng maayos tomorrow sa labas. Yan ang mga tawag din, look forward na natin na nagagawin natin tomorrow. And then it's Friday na tomorrow. So hopefully maganda yung weather over the weekend. Makapag-enjoy tayo ng some time with the family outdoors. So makapunta man lang tayo sa park. Kung maganda yung panahon at medyo hindi naman ganun kalamigan, malay mo baka makapag-picnic pa tayo, no? Kahit na medyo malamig na ngayong panahon. Tomorrow nga, it's Friday. I think 2 lang kaming nasa opisina tomorrow kasi yung iba magti-take ng compressed days and then yung iba nag-book ng kanilang vacation. Which is swerte kasi yung schedule, so halimbawa tomorrow, that's Friday, Saturday, Sunday, and then holiday ng Monday. Tapos swerte pa yung ibang office meet namin kasi compressed day pa siya. So on top of the existing holiday, so 4 days na yun, nagiging 5 days yung parang pinaka off nila dahil nga compressed day plus holiday schedule plus the weekend. So napakaswerte. So nandito na tayo ulit sa bahay and magkita-kita na lang tayo ulit. Guess what? Merong nakitang gadget si Joyce. Nasusubukan natin tonight, no? Para malaman natin kung effective. Ito yung tinatawag nilang we bought it so you don't have to. Tingnan natin kung effective. Ang unang step daw na kailangan gawin is maghugas ng mukha. So maghuhugas tayo ng mukha at hindi ko alam kung para saan ba ito ulit? Remove wrinkles. Pangtanggal daw ng double chin. Sige, subukan natin. Maghugas tayo ng mukha natin.
tayo ang gagawing test subject ni Joyce. Ayan siya. Pipicturean kita ng before and after. Wow! Before and after. Moisturize muna para dumulas ng konti. Yun. Okay na yun. Hindi. Ganon nga yung pampaano dito sa neck kasi dito yung mga problem areas. Joke lang. Ano ba term? Nawawala na kasi tayo ng leeg. Ako naman dumadami yung leeg ko. Hindi, Double chin. Ayaw ko yung mga ganyan-ganyan sa mukha eh. Alam mo nung tubig at sabon lang ako. Wow. True beauty glow. Ayan. Unbox ko ba? Ayan ang ano effect niya. Unbox natin. Sabay ayaw pala umandar, walang battery. No? Ayan, may instruction for face and neck. May charger din siya. Ay, ang ganda. May infrared light. Ay, infrared. May infrared. Paano kayo nagagawa? Okay, it contains 3 massage modes with different energy levels. Clean mode can clear the pores. Uy! EMS mode can relax your skin, help skin absorb skincare products, and reduce fine lines and wrinkles. Sige. The hot mode, eto ka, can tighten the sagging skin and promote collagen production. Ito ang banding ng mag-asawa. Ang green light, anti-aging. Red light, smoothing wrinkles. So, anong gusto mo muna i-try? Anti-aging? Yung green light. Meron ba dyang nakakalay po ba yan? Yun nga. O wala-wala yun. Purple light, promote lymphatic drainage. Ano kaya yung lymphatic drainage yung ibig sabihin yan? Sige, subukan na natin na malaman natin kung ano ba nangyayari. From cheek. Ayun nga yung point. Ako ang gagawin mong pang-practicean eh. Forehead from bottom to top. Sige. Dali. Dali. Ito na. Wait! Ano muna before picture? Kasi instant daw yung effect nito eh. Instant. Instant. Sa side kayo. Yan. Yan. Hot ka dapat. Hot. Okay. Next. Tagal pala ng setup nito. Please naman. Okay, next. First is chin to cheek. Ari. Mainit? Hindi. Chin to cheek. Masama ata sa mata yan. Just cheek to outer eye corner. Aha. Huwag kang mag-smile. Wow, 20 minutes. Ako kaya ko 20 minutes. Neck to chin. Ito yun. Wow. Mukhang Hindi naman siya ganun kamahal. Pero, ewan. Naman ako, nagpapabudol ako basta skincare. Neck to chin daw. Medyo tagalan natin dito. Bakit? Wala na, nawawala na leeg ko. Hindi. Ano bang feel? Mainit? Or okay lang? Oo, wala naman. Parang ballpen na ginagamit pang hagod. Huwag na mababago yung kulay yata. Nababago na ba? Nakikita nyo ba? Ginagawa sa... Okay na ba? Neck ano ba yan? Yan. Baka dapat pa ganun. Nakita ko sa Instagram pa ganun eh. Para mabumaba. Imbis na ipunin mo. Diyos ko, mali pa pa. Ha? Kasi dito sabi neck to chin. Imbis na mawala yung lalo mong pinadami. Ganyan na ang banding naming mag-asawa. Ito, ba't ganun to, no? Hindi, sinasabi ko lang. Ang lakas man lang. Hindi kita nilalait. Parang kailangan lang talaga tagalan dito. Uy, parang dito nawawala na. Ay, hindi pantay. Hindi, sinasabi ko lang. Anong feeling? Okay lang. Warm? Warm. Meron mang pagbabago kayong nakikita? Medyo nag-shape ba ang ating chin to cheek. pisngi?
Para Dapat yung mawala, jawline. di ba? Hindi, kaya nga yung jawline para lumabas. Ah. Meron ka dyan. Ayan, Jawline. so, pag halimbawa, naghahanap siya, halimbawa, madaming stock si Joyce ng face mask. Ako din yung pinaglalaroan niya, at saka si Cal. best friend 너도 나와 같은 맘이야 waiting to get there 나를 보며 웃어줘 Yan. Oh. Ay! Ay, may takip pala. Ulit. Oh my God! Ah, sige. Ulitin mo. Ay, ako. Ulit. From... Yan, mainit na. Yeah. And take note, nagbasa pa yan, ha? Nagbasa yan. Wala kasi sinabing remove the cover. Oh. Basta press mo lang. Okay. Tapos, close your eyes. Ano yun? Ikaw nga, iba ka dapat ikaw gumawa. Ayun. Dapat ikaw, pag ibang tao, hindi may effect. Anong ginagawa mo? Eto, patanggal dito. Sige. Hindi, babe. Para daw lumabas yung jawline. Ayan, oh. Oh, subukan natin yan. Okay ba? Ayan, hindi ganun pala ito. Kailangan ikaw humawak. Pag ibang tao, hindi gumagana. Pag ganun yan. Ayan, sige. Pwede na. Oh, tapos na. Enough mo eh. Ha? Enough mo? Hindi. Ganun ako humawak. Hindi ko naman hinahawakan yung ano. Ayan. May nakita ba kayong difference? Montage. Oh, okay na. May timer ba yan? Oh, si Joyce naman ang susubok. Tingnan natin kung anong effect. Pakita na lang natin yung... Oh, yan. Oh. Ay, ayaw mag-vibrate. Ayan. Ba't ka natatawa? Oh. Sige, tingnan natin yung effect pagkatapos. Wala akong before. Okay guys, may nakita ba kayong difference? Mukhang matatagalan pa kami. At ayan si Joyce, tignan mo naman. Seryoso siya, di ba? Anyway, tatapusin na namin ang vlog namin for today. Kung hindi pa kayo subscriber ng ating munting channel, click nyo na yung subscribe button, yung notification bell, para lagi kayong updated sa mga next vlogs natin. Again, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.